magbukas ng camera. Yun, sa mga kayang magbukas ng camera, buksan na rin para syempre makita ng ating speaker for tonight yung mga nagagandahan at nagwagwapuhan nating mga pagmumukha, di ba? Pag Team Genuine ka, automatic maganda at gwapo ka. Okay, so sa mga kaya naman, paki-open. Pero syempre, para sa mga kasama natin or mga kaklase natin na mga nagtatrabaho na hindi kayang i-open yung camera, okay lang kahit naka-off lang yung camera natin. Okay, so bago tayo mag-start yung speaker natin ngayong gabi, grabe to siya. Isa sa founder or siya mismo yung founder ng Team Genuine Unstoppable. And then itong speaker natin na to, Diamond Rank. At yung mas malupit pa doon, consistent top sales performer ng Team Genuine and then top SP din. And maliban pa doon, officially, nasa 100 club na siya ng ating kapartner na company which is yung GFAX International. So isa na siya sa 100 club natin. 100K club. Okay. So without further ado, let us all welcome Coach Jemary Sumalinog. Okay? Ayun, good evening sa lahat. By the way, thank you Coach Angeli. Grabe naman yung yung power ni Coach Angeli, di ba? And good evening sa lahat. Kamusta naman kayo? So I hope okay kayo kung saan man kayo naroroon ngayon. So bago tayo mag-start, sino pala dito yung mga first time umattend ng ating OGC? Pa-comment naman ako kung first time mong umattend ngayon. Ayan. Second time. So sa mga first time, pa-comment naman para maano natin. Ma-recognize natin. Ayan, si Jelly, first time niya dang umattend. So congratulations sa pag-take ng action and para maging part ng napakagandang team which is ang Team Genuine. Yes, Team Genuine. Namubola naman to si Darwin. Ayan, so by the way, hindi ko na maisa-isa yung mga first time kasi alam kong napakarami ng mga baguhan dito ngayon. So ano bang purpose nitong OGC natin or itong online group coaching session natin? So ang purpose nito, kung ang cellphone nalulubat, tayo ring mga tao. Kailangan rin nating ma-motivate para tuloy-tuloy nating gagawin itong business na ginagawa natin. Kaya napaka-importante na maka-attend tayo, bibigyan natin tong time, tong ganitong klaseng session kasi ito yung isa sa mga way natin para magtuloy-tuloy tayo dito sa business na ginagawa natin. Okay? Ayan, pa-accept na lang sa mga bagong pasok. Okay. So maraming first time. So congratulations sa inyo kasi talagang binigyan nyo ng pagkakataon itong Team Genuine na makilala. Kaya talagang pumasok kayo dito sa Team Genuine. So naniniwala ako na magiging successful kayo dito sa Team Genuine. Kung ipapangako nyo na magtuloy-tuloy kayo dito sa Team Genuine, tuloy-tuloy nyong ginagawa itong business natin, and hindi mo lang siya gagawin dahil gusto mo or trip mo lang, gagawin mo siya dahil may pangarap ka. Meron kang vision and meron kang pangarap na gustong maabot. Okay? Okay, so sino naman dito yung mga 1 month na mahigit na nakabawi na ng kanilang puhunan? Pa-comment naman ako. Sino yung nakabawi na ng puhunan na 1 month na mahigit dito sa Team Genuine? Ayun, marami. Si Jonathan, si John Lloyd, si Ferry Jane. Ayan. So, marami no. So, congratulations kasi talagang in-apply nyo kung ano man yung tinuturo sa Team Genuine. Kaya, nagka-resulta kayo. And sa mga baguhan pa lang, sa mga hindi pa nagka-resulta, okay lang yan. Normal yan kasi baguhan ka pa lang. Ang gagawin mo is magtuloy-tuloy ka lang and i-apply mo lang talaga kung ano yung tinuro sa Team Genuine Academy. Kasi effective yung mga tinuturo doon. And hindi naman yan ituturo kung hindi effective. So, kailangan mo lang talaga siyang i-apply para magka-resulta ka. And of course, consistent mo siyang gagawin. Okay?
Ayan, so naniniwala ako na mababawi nyo na kaagad yan. Basta magtuloy-tuloy lang kayo. Ayan. So bago tayo mag-start, i-recognize naman natin kung sino yung nakapasok sa top sales, top referrers, and top sponsors for the month of September. Okay? So, saglit lang. Share ko lang yung screen. Ayan. Nakikita ba yung screen? Hindi ko pala mabasa yung yung mga comments. Ayan, so I assume na nakita nyo itong screen ko ngayon. Ito ang presentation ko. So bago tayo mag-proceed, i-recognize muna natin yung mga nakapasok. Okay? So sa top 4 sponsors, ito yung mga nakapasok. So top 1, sina Coach RJ Escanio and Coach Angeli Hales. Ayan, bigyan naman natin sila ng palakpak. Kasi 'di ba? Talagang talagang mga low dito sila kasi nakapasok sila dito sa top sponsors. Okay, so ibig sabihin, marami silang natulungan ng mga students para magsimula din dito sa Team Genuine. Okay, para kumita din. Ayan. So, of course, top 2 ako. And top 3, si Coach John Certeza. So, loaded din to, no? So, isa din sa mga sa mga leader ng Team Genuine, and meron na rin siyang mga hinahandle ng mga students na talagang kumikita din ng malaki. And of course, ang top 4 natin ay si RJ Caporas and si Coach Mark Reyes. Ayan. So, congratulations sa mga nakapasok. So, proceed tayo sa top 10 sales. Okay, so top 1 ay sina Ma'am Merla and Coach Daniel Santander. So mag-asawa to sila, no? So sila yung top 1. So pagkakaalam ko aabot na ng million yung sales nila monthly. So naniniwala ako na tayo na yung susunod diyan, basta magtuloy-tuloy lang tayo. Okay, ang top 2 naman, isa din sa mga leader ng Team Genuine, mag-asawa rin sila, si Ma'am Niljet and si Coach Denise Duhapa. Okay? And ang top 2, of course, isa din sa mga leader natin, I know. Ang top 3, nasa top 3 pa pala tayo. Okay? So, ang top 3 ay si Angelica Islabra. Ayan, congratulations sis dahil nakapasok ka sa top sales. And ang top 4 naman natin, so mag-asawa rin to, si Sis Cathy and si Coach Loben Delica. Ayan. And of course, ang top 5, sina Coach RJ Escanio and Angeli Hales. No? Consistent talaga tong dalawang to. Napaka-lodi. Sana all, no? Magtulungan. Okay, so top 6. Ang top 6 ay si Mark Viray. Ayan. So, ang top 7 naman ay si JC Magante. And top 5, si Ervin Fabian. And ako yung top 9. And ang top 10 natin ay si Alfred Alcantara. Ayan, congratulations sa mga nakapasok sa top 10 sales. And yan yung ipapangako sa iyo ng Team Genuine, makakapasok ka dyan. Basta ang lagi kong sinasabi ay magtuloy-tuloy ka lang, maniwala ka lang sa system na meron tayo sa mga tinuturo ng Team Genuine Academy. Kasi kung hindi ka maniniwala, ibig sabihin hindi mo siya i-apply. So kailangan mong maniwala. Kahit na mahirap sa'yo. Kasi wala naman talagang first time mong gagawin, tas madali na agad sa'yo. Mahirap talaga yan. Kailangan mo lang kasi yung malagpasan eh. Tapos pag ginawa mo na yan, masasanay ka na, madali na lang sa'yo. Okay? And ang sa top referrers naman natin, so, ayan. Si Coach Alfonso, top 1. Then, si Coach Maria, si Coach Angeli, si Adele, si Coach Mark J. Balocan, si Bridget, si Errol, si Tracy, si ako, and si Michael Tipasha, and si Louis Her. Pasensya ka na kung hindi ko I'm not sure kung yun ba yung tamang pronunciation sa pangalan mo. Ayan, so sila yung kami yung nakapasok dito sa top sales, top referrers, and top sponsors. So congratulations sa atin. Okay.
So ayan, kung mapapansin niyo yung kadalasang nakapasok dito is yung mga leaders. So bakit ba mga leaders yung nakapasok dito? Kasi nga 'pag leader ka na kasi, ibig sabihin talagang committed ka na gagawin itong business na ginagawa natin. So sila talaga yung ano talaga, alam mo yon, talagang porsigido na gawin 'tong business. Kaya kadalasan sa amin talagang andiyan sa nakasama sa top sponsors, top referrers, and top sales. So, kung maging committed ka rin sa business natin, darating yung time na pangalan mo naman yung mababasa or yung babanggitin natin. Okay? So, sino yung gustong mababasa mo yung pangalan mo? Darating na lang yung time na mababasa mo yung pangalan mo dyan. Pa-comment nga kung meron. Okay. Ayan. So, ayun. So, bago tayo mag-start sa ating topic, of course, magpakilala muna ako sa inyo kasi lalong-lalo na sa mga baguhan kasi hindi nyo pa naman ako kilala. So, magpakilala muna ako sa inyo. Ayan. So, ako nga pala si Jemarie Sumalinog. Isa ako sa mga official Team Genuine leader. And yun nga, nabanggit ni Coach Angeli, meron na rin akong meron akong sub-team which is ang Team Genuine Unstoppable. So, yun, hinahandle ko sila, tinuturuan ko rin sila para gawin tong business natin. Okay. And nag-diamond rank na rin ako last year lang, December 2020. Dito sa business, sa company natin. Ayan. And yun, share ko lang sa inyo yung mga naging achievements ko dito sa Team Genuine. Ayan, so napasama nga ako sa sa mga top sales, top earners. So ito 'yon. So may mga times din, may mga months din na nawawala tayo, pero ganun talaga yung business. Hindi palaging nasa taas ka. May mga times din na nasa baba ka. So up and down. Okay? So ang kailangan mo na lang gawin is magtuloy-tuloy para pupunta ko ulit sa taas. So, may mga times din talaga na nawawala ako dito, kung mapapansin mo. So ginawa ko lang talaga is nagtuloy-tuloy, and at the same time, talagang inano ko yung sarili ko kailangan kong, marami pa kasi akong kailangang baguhin sa sarili ko. Kaya may mga times na nawawala talaga ako. Kumbaga kulang pa yung skills, yung knowledge. So in-improve ko rin yung sarili ko para ayun, magkaroon ulit tayo ng bagong achievement sa buhay. Kasi gano'n naman talaga, 'di ba? Ayan, naging ano na rin tayo, nag 100K club na rin tayo dito sa business na ginagawa natin. So, over 100K plus na yung kinikita natin. So, hopefully next time, no, na magsasalita ako dito, aabot na rin siya ng 500,000. Then next na ulit, 1 million. So, gano'n naman talaga, 'di ba? Pataas ng pataas yung pangarap natin. Basta magtuloy-tuloy lang. Ayan. And ito naman yung achievements ko sa mismong company natin. Okay? So, napasama ako sa top SP sponsors. Napasama tayo dyan. So, from June to August. So, wala pang nilabas for the month of September. So, hindi ako sure kung napasama pa tayo doon. Titingnan natin. So, ayan. So, consistent 3 months, no, na napasama tayo dyan. Ayan. So, ayun yung mga naging achievements ko dito sa Team Genuine. And ano naman yung naitulong sa akin ng Team Genuine? So, ayun, nababayaran ko yung mga bills ko. Hindi ko na kailangang problemahin kung saan ko kukunin yung mga yung pera para pambayad dun sa mga kailangan kong bayaran. Unti-unti ko na ring nabayaran yung mga utang ko kasi nabaon din ako sa utang. Oo, may utang din ako na malaki. So, unti-unti ko siyang nabayaran dahil sa ginagawa kong business dito sa Team Genuine. And ayun, nakakatulong na rin sa family, 'di ba? Nakakatulong na rin ako sa kung ano man yung bayarin dito sa bahay. And meron na rin akong insurance na binabayaran monthly, 'di ba? Kaya ko siyang bayaran dahil nga kumikita ako dito sa Team Genuine. So, insurance 'yun with investment, okay? And marami pa. So, pakaming pa yung iba.
So, ayun. So, basta magtuloy-tuloy lang. Marami at marami kang ma-achieve dito sa tulong ng Team Genuine. Okay? Ayan, so, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung naging journey ko dito. Kung ano yung naging journey ko bago ako naging part ng Team Genuine. Okay, so bago pa man ako naging part ng Team Genuine, nag-graduate na rin ako ng college. So, sa kursong BS Industrial Technology. Okay, yun yung course ko before. And nung nag-aaral pa ako, sumasali na rin ako sa ibang businesses or sa ibang company. Kasi, ano na rin natutunan ko na rin na yung pag-asenso talaga nasa business. Okay? So, may idea na ako. May idea na ako that time na wala talagang umaasenso pag employee ka lang. So, kaya habang nag-aaral pa lang ako, pumapasok na talaga ako sa mga negosyo. Okay. So, ayun. So, naging online seller ako ng iba't ibang klaseng products. So, yung mga ginagawa ng typical online sellers na magpo-post ng mga ng mga benta sa Facebook. So, yun yung ginawa ko before. So, 'di ba, ginawang tindahan yung Facebook. So, hindi naman 'yan ituturo sa atin dito. So, kasi iba yung pamaraan natin dito. Mas professional siya. Okay, so meron ba naka-relate diyan? Yung kung ano-ano yung pino-post sa Facebook, ginawang tindahan. So, na-explain naman 'yan sa sa Team Genuine Academy natin kung bakit hindi tayo tinuturuan na magpo-post lagi ng mga tinda sa Facebook. Okay? So ayun, nag-loading business rin na networking business din siya. Yun, nakasali rin tayo diyan. And nakasali rin ako sa yung invest, wait and earn. Meron bang naka-experience nun dito? Yung maglalabas ka lang ng pera, tapos tutubo na lang siya ng times 2, times 3, times 5. Alam mo yun? Meron ba? Yes, tutubo na lang siya. Yun nga, mag-i-invest mo lang siya, tapos tubo na siya. Wala kang gagawin, walang product, as in wala. So, sa simula, oo, ibibigay pa nila yung pera mo. Meron ka pang payout. Tapos, pag nung naganahan ka na, nilakihan mo yung ininvest mo, ayun, hindi na nila ibibigay yung pera. Tinakbo na, marami ng rason. May nakarelate ba dyan? So, as much as possible, iwasan natin yung mga nag-o-offer ng ganyan. Kasi wala talagang nagtatagal dyan. Kasi hindi talaga yun, hindi talaga yan legal. Okay. Ayan. So, na-experience ko ring mag-traditional business. So, malit lang naman siya. Nagsari-sari store din ako. Bago pa man ako naging part ng Team Genuine. Ayun, so, ano lang din siya alam mo yon, limited lang din talaga yung income. Pang survival lang din talaga siya. So, naisip ko, maubos yung time ko doon sa pagbabantay ng sari-sari store. And di ko ma-maximize yung income ko kasi nga, ano lang naman to dito remote areas, maliit lang na lugar kasi nasa province ako. And ayun, so limited lang talaga. So actually andito pa rin naman siya, pero hindi na ako yung nagbabantay. Pinapabantayan ko lang siya sa iba kasi maubos yung time ko sa kakabantay. Tapos sobrang limited lang talaga yung income. Okay? So, ang last na company ko talaga is affiliate ako ng isang travel and tours. So nagbo-book kami ng mga tickets, mga travels, ganyan. Tapos networking company din siya. Okay, meron din siyang pwede ka rin mag-sponsor ng gusto ring mag-affiliate, ganyan. And okay naman, kumikita naman. Pero yun kasi, limited lang kasi pa rin yung income. Dahil wala naman talagang mga strategies na tinuturo sa amin. Just like Team Genuine na talagang ituturo sa'yo from basic to advanced, no? May mga strategies na ituturo sa'yo para talagang magka-resulta ka sa business. So, doon sa mga nasalihan ko, wala. Okay? Pag sumali ka na, tuturuan ka lang kung paano nag-work yung system, tuturuan ka lang, pero wala naman talagang strategies na ituturo sa'yo. Bahala ka na kung paano mo i-promote yung business na meron ka. Okay? Pero ang turo din sa akin ni Upline that time, magpo-post lang daw ako sa Facebook, which is ginawa ko naman. Yes, nagka-resulta naman ako, pero yun nga, sobrang liit lang talaga. Na yung kinita ko doon sa isang buwan, kaya kong kitain dito ng isang araw lang. So, hindi talaga siya enough. Okay? Ayun. So, ginive up ko to lahat, itong mga nasalihan ko.
ginive up ko siya para mag full time na ay mag ano na talaga. Lilipat na talaga ako dito sa Team Genuine. Talagang umalis na ako doon sa mga company na 'yon. Kasi gusto ko ng pagbabago. Nakita ko kasi yung culture na meron yung Team Genuine, alam mo yun, yung tuturuan ka talaga step by step and mga effective strategies talaga yung ituturo sa'yo. Tapos talagang gagabayan ka, 'di ba? Kasi doon sa mga nasalihan ko before, walang gano'n. Walang gano'ng culture. Bahala ka na. Hindi nga kami friends na mga ano rin nung mga affiliate din. So wala talaga siyang magandang culture. And wala ding mga training. Siguro nung meron silang training nung nagsimula yung pandemic, saka lang sila nagkaroon ng mga online training. Pero kahit na wala pang pandemic, meron na talagang mga OGC dito sa Team Genuine. Kaya isa talaga yun sa mga nagustuhan ko dito sa Team Genuine. Nakikita ko talaga yung sarili ko na dito talaga ako yayaman. Okay? Kasi nakikita ko yung system, kung paano nag-work yung system, yung culture na meron tayo. So napakaganda. Hindi ko pa siya na-experience before sa mga dati kong nasalihan. So kung first time mo dito sa Team Genuine, congratulations sa'yo. Kasi hindi mo na kailangan pagdaanan kung ano man yung napagdaanan ko before or ng mga ibang leaders or ng mga students dito na may mga experience na rin sila before tapos nasayang lang yung oras nila kasi hindi naman sila kumita or hindi naman talaga sila naturuan. So kung first time mo dito, napakaswerte mo. Hindi mo na kailangan magsayang ng pera or ng oras sa mga company na alam mo yon hindi ka naman talaga tuturuan. So ayun, napakaswerte mo talaga. Ang masasabi ko lang sa'yo is magtuloy-tuloy ka lang. Okay? Magtuloy-tuloy ka lang. Yun lang talaga. Ayan. Okay. So proceed tayo sa ating topic. So bago tayo mag-proceed sa ating topic, sisimulan muna natin to sa isang kwento. Okay ba 'yan sa inyo, winners? Gusto nyo ba ng kwento? Alam ko gustong-gusto nyo. Kasi halos kadalasan sa inyo dito galing sa TikTok ni Coach Carl Serrano. And marami siyang mga story doon. Tama ba? Ayan. So sisimulan muna natin ito sa isang kwento. Pero itong kwento ko, I'm sure acne na kayo dito kasi meron ito sa Team Genuine Academy. And yung iba, so acne na talaga dito. Pero kailangan ko siyang ikwento kasi related siya dun sa magiging topic natin ngayon. So kung acne na kayo, makinig na lang ulit kayo. Baka meron ulit kayo makuha na aral. Okay? So sisimulan natin. So sa isang village, merong dalawang magkakaibigan na naghahaw or water crisis doon sa lugar nila, sa village nila. Kaya kapitan kailangan nila ng mga galing doon sa bundok papunta doon sa village nila kasi nga wala silang tubig. Ngayon, narinig ito ng dalawang magkaibigan. So ang dalawang magkaibigan na yon ay si Bruno at saka si Pablo. Okay? So ginrab nila yung opportunity na kumita. Kaya ayun, nag-iigib sila ng tubig para kumita, meron silang kikitain. So the whole day, yun nag-iigib sila. And dumating yung araw na napapagod itong si Pablo. Kasi itong si Pablo, maliit lang yung katawan niya compare kay Bruno. So si Bruno medyo malaki yung katawan niya. So mas madaling napagod itong si Pablo. Nag-isip-isip itong si Pablo, ano yung magandang way para kahit na hindi niya kailangang mag-igib, ay kikita pa rin siya. So sumagi yun sa isip ni Pablo. Ayun, so naisip niya, what if maglagay siya ng pipeline galing dun sa bundok papunta dun sa village nila. Para yung tubig doon na lang dadaan yung tubig sa pipeline na yon. So hindi niya na kailangang mag-igib pa ng tubig. Hindi na niya kailangang mapagod. Yon. So naisip niya yon and kinaumagahan sinabi niya yon kay Bruno. Sabi niya kay Bruno, ito yung naisip ko na alam mo yon para kahit na hindi natin kailangan mag-igib, ay kikita pa rin tayo kapag nagawa natin ito.
Okay? Ayun, so hindi umagri itong si Bruno. Kasi ang nasa isip ni Bruno, masasayang yung oras niya na dapat nilaan niya na lang sa pag-iigib. Okay? Para kumita ng pera. So, itong si Bruno, kung mag-isip siya, pang short term lang. Gusto niya malaking income, gusto niya tuloy-tuloy yung income. And fix na yung sahod niya kasi sinasahuran sila. So, ayun, hindi siya tinulungan ni Bruno. Pero, mataas ang pangarap ni Pablo na mas gumaan yung ano niya, gumaan yung buhay niya, hindi niya kailangang mag-igib talaga para kumita. So, kahit na hindi siya sinusuportahan ni Bruno, tuloy-tuloy niya pa rin ginawa yung plano niya. Every day after niyang mag-igib ng tubig galing doon sa bundok papunta sa village nila. So nag-half day na lang siya. Tapos yung half day na yon, nilaan niya na lang para buhuin yung pipeline papunta doon galing sa bundok papunta doon sa village nila. Tapos habang tumatagal, itong si Bruno napapagod na rin sa kakaigib. Nagkakasakit na rin siya. And by the way, yung sahod ni Bruno, ang ginawa ni Bruno doon sa sahod niya, after niyang magkaroon ng sahod, nagpupunta siya sa bar, okay, nag-iinom siya, and malaki naman yung sahod nila. Kaya nag-iipon din itong si Bruno. Tapos, binili niya ng sasakyan at nagpatayo siya ng bahay. Yun yung ginawa ni Bruno. Okay? Kasi malaki yung sahod nila eh. And pumupunta din siya sa bar. Tapos ito si Pablo, yung sahod niya, hindi niya ginagastos sa ibang bagay. Ang ginawa niya, yung sahod niya, binili niya ng mga materials para dun sa gagawin niyang pipeline. So hanggang sa natapos bago yun natapos, pinagtawanan pa siya ng mga kapitbahay nila kasi nababaliw na raw ito si Pablo. Tapos nung natapos niya, ayun, sinusuportahan na siya ng mga kapitbahay niya. Tapos, ayun, humahanga sa kanya. Kasi nagawa niya yun. Naakala nila imposible. Nakala nila nababaliw na ito si Pablo. So, ayun, kumikita itong si Pablo ng malaki na hindi niya na kailangang pumupunta doon sa hindi niya na kailangang mag-igib ng tubig everyday. Samantalang ito si Bruno, nagkasakit siya. So, since wala na siyang trabaho, hindi siya makapag-igib, wala siyang kikitain. Okay? Wala siyang kikitain. Tapos, yung mga ari-arian niya, kasi nakabili siya ng car, nakapagtayo siya ng bahay, binibenta niya na rin kasi kailangan niya ng pera para makasurvive siya. Kasi wala na siyang kinita eh. Wala na siyang sahod kasi nagkasakit na siya. So, ayan. End of the story. Alam ko, nasa na to eh. Nasa Team Genuine Academy. Inulit lang natin. Para sa mga hindi pa nakatapos. Ayun. Okay. So, meron ba kayo natutunan doon sa kwento natin? So, ang lessons doon, itong si Pablo, ginamit niya yung pipeline para mag-leverage. Okay? Para mag-leverage siya, ginamit niya yung pipeline. Samantalang itong si Bruno, umaasa lang talaga siya dun sa sahod niya. No? Naka-focus lang siya sa income. Pero wala siyang ginawa para kung paano ba siya magkaroon ng leverage. Ang iniisip niya lang is may sahod siya, may kikitain siya everyday, sapat na yun sa kanya. Pero itong si Bruno, iniisip niya, paano ba yung magkakaroon siya ng income, tapos hindi niya kailangan mapagod. Yun yung iniisip ni Pablo. So magkaiba sila ng mindset. Kaya ang yumayaman ay si Pablo. And si Bruno, naghihirap. Okay? So, ayun nga, nagkwento natin siya kasi connected siya sa ating topic na leverage. So, ano ba yung leverage? So, balik tayo sa presentation. Ayan. So, kita ba? Ayan. So, I assume na nakikita niyo itong presentation. Hindi ko mabasa yung mga comments. Ayan. So, ang leverage sa business term, maximizing your results through others' time and energy. So, sa tingin niyo, winner, sino ba yung nag-leverage? Sa tingin niyo, pa-comment. Ayan. So, ang nag-leverage, ito yung mga business owners.
business owners and investors. Kasi pag sinabing business owners, meron silang mga employee. Ginamit nila yung time ng ibang tao, yung effort ng tao, binabayaran nila para magtrabaho sa kanila. So ngayon, na-maximize yung result nila. Kasi hindi na lang sila nakarely doon sa effort nila. Okay? So, yun, meron na silang mga tauhan, meron na silang mga employee para magtrabaho para sa kanila. So, yun yung leverage. And sila yung mga business owners and investors. So, what if naman kung ikaw lang mag-isa? Di ba? Magkakaroon ka pa rin ba ng leverage? So, obviously, hindi. Kasi kitang-kita naman sa definition ng leverage. Di ba? Ginagamit mo yung time ng ibang tao para ma-maximize yung income mo. So, mag-isa ka lang, pag mag-isa ka lang kasi, limited lang yung time natin. 'Di ba? Meron lang tayong 24 hours a day. Yung 24 hours na 'yon, hindi naman siya hindi mo naman mako-consume yung 24 hours a day para magtrabaho or humataw sa business. Tama? So, if ikaw ay employee, meron ka lang 8 hours a day na magtrabaho. And binabayaran ka base sa kung magkano yung rate mo per hour. Ayan. So, titingnan natin dito, kung i-compute natin, kung ikaw lang mag-isa, for example, nasa employment ka, okay? Meron kang boss. Meron ka lang 8 hours a day para magtrabaho. So, meron kang 5 days a week. Meron kang 50 weeks for a year. So, kung magtatrabaho ka for 40 years, meron kang 80,000 hours. Meron ka lang 80,000 hours kung ikaw ay employee, kung ikaw lang nagtatrabaho, kung maasa ka lang sa sahod mo. Ngayon, what if kung ikaw ay business owners? Meron kang employee. For example, meron kang 20 employee. So kung ikaw mag-isa, meron kang 80 hours in 40 years. Ibig sabihin, kung meron kang 20 employee, i-multiply mo lang yun sa 20, di ba? 80,000 times 20. Magkano yon? So, i-compute natin. So, 80,000 hours times 20. So, meron ka ngayong 1,600,000 hours in 40 years. Kung ikaw ay business owners. So, obviously, mas malaki yung kita mo kasi na-maximize mo yung time mo dahil may mga tao ka na. So, dyan ka talaga magka-leverage or magkaroon ng time and financial freedom pag nag-leverage ka. Pero kung ikaw lang mag-isa, ikaw ay employee, ito lang yung hours mo, binabayaran ka lang sa kung magkano yung rate mo per hour. So, hindi ka talaga aasenso kung ikaw lang mag-isa. Okay? By the way, disclaimer lang, walang mali sa employment. Okay? Walang mali sa employment. Kailangan natin yan para magka-survive tayo. Okay? Para makabayad tayo sa mga expenses natin. So, kailangan talaga natin yan. Kasi wala naman tayong ibang way, di ba? If you are baguhan dito sa business natin, di ba? Wala ka namang alam before kung ano pa yung way para kumita. Kundi para magtrabaho lang. Yun lang yung alam mo dati. Bago ka man naging part ng Team Genuine. So, limited lang talaga yung time. So, limited lang yung income kung ikaw lang mag-isa. So, mamaya, pag-uusapan natin kung paano ba tayo mag-leverage dito sa business na ginagawa natin. Okay? Na walang employee. Okay ba yun sa inyo? Gusto nyo bang malaman? Pwede pa rin tayo mag-leverage kahit wala tayong employee dito sa business na ginagawa natin. So, mamaya, pag-uusapan natin yan. So, ngayon, meron tayong tinatawag na cash flow quadrant. Okay? Cash flow quadrant. So, ESBI. So, E for employee, S for self-employed, B for business owner, and I for investor. Okay? So, dito, kung ikaw ay employee, wait lang. Naka-record ba to? Pa-check naman, leaders. Baka hindi na-record. Ayan. So, E for employee. Meron kang amo, limited lang yung time mo, binabayaran ka base sa rate mo per hour. So, limited lang yung income mo. So, dito wala kang leverage. Kasi nga, ikaw lang mag-isa eh.
Ikaw yung nagtatrabaho para sa sarili mo. So wala kang leverage. Yan. So kung magkasakit ka, hindi ka makapasok sa work mo, wala kang kikitain. Kasi umaasa ka lang dun sa sa sahod mo. Okay? So itong self-employed naman, yung self-employed, ito yung mga small business owners. For example, meron kang sari-sari store. 'Di ba ikaw rin yung employee? Wala kang boss, ikaw yung boss, pero ikaw rin yung employee, ikaw rin yung nagtatrabaho. Mga small business owners. And yung mga high-paid jobs. So sino-sino ba yun sila? Mga doctor. Okay? Sila yung mga matatawag din natin na self-employed. Okay? So wala silang amo. Pero nagtatrabaho pa rin sila. Sila lang din mag-isa. Okay? So, malaki yung kita nila. Yes, malaki compare sa employee. Pero, wala pa ring leverage. Kasi, kapag nagkasakit ka, hindi ka makapagtrabaho, wala ka ring kikitain kasi nakaasa ka lang doon sa income mo. So, itong employee and self-employed, wala itong leverage. Okay? So, proceed tayo dito sa right side, which is ang business owner and investor. Okay? So, sa business owner, matatawag kang business owner kung meron kang mga tao, meron kang mga employee. Okay? Pero kung itong business natin, kung itong business natin yung pag-uusapan, pwede ka pa rin mag-leverage kahit na wala kang employee. Bakit? Pwede, ano yung gagawin para magka-leverage tayo? Mag-sponsor ka. Through sponsoring, yung pwede natin gawin para magka-leverage ka. Kasi yung pag nag-sponsor ka ng mga distributor, pag kumita sila, kikita ka rin. Pero hindi mo sila employee ha. Depende sa kanila kung hahataw sila. Pag humataw sila, kumita ka rin. So, leverage din yon. Okay? So, ngayon, ang isang way naman is magkaroon ka ng employee. Dito sa Team Genuine, yung ibang leaders, meron silang mga employee, meron silang mga admins na sumasagot dun sa page nila, no, na sumasagot sa mga inquiries. So yun, leverage din yung tawag doon. Pero kung ako yung tatanungin mo, ano yung mas madali? Yung kumuha ng mga employee or mag-sponsor? Mahabang proseso yung magkaroon ka ng employee kasi syempre kailangan mo pang ikaw mismo magaling ka talaga, 'di ba? Kailangan malaki muna yung kita mo bago ka magkaroon ng mga employee. Magaling ka muna sa ads kasi ano naman yung, 'di ba? Para bago ka kumuha ng mga employee. So ngayon, mas madali kung mag-sponsor. Kasi papakitaan mo lang ng opportunity natin, 'di ba? So yan, pag nag-enroll yan dito sa Team Genuine, kikita ka rin. So magkaroon ka ng leverage. Okay? So ngayon, what if naman kung first time mo pa, bago ka pa lang dito sa Team Genuine, ikaw pa lang mag-isa, nagbebenta ka pa lang ng products. Yun pa lang kasi yan naman talaga yung pinakauna mong gagawin, di ba? Yan naman yung tinuturo sa Team Genuine Academy, magbenta ng products. Kasi nga, ikaw mismo, kailangan gumaling ka muna. Kasi ano naman yung ituturo mo doon sa sponsor mo or sa employee mo kung ikaw mismo hindi marunong, hindi mo kabisado yung business, hindi ka magaling, wala ka pang resulta. So kailangan ikaw muna magpagaling, gumaling sa business natin. So kung ikaw pa lang mag-isa, nagbebenta ka pa lang ng products, hindi ka pa matatawag na business owner. Okay? So andito ka pa lang sa self-employed. Kasi kung hindi ka makabenta, wala ka ring kikitain. Wala kang leverage. Kasi nakaasa ka lang dun sa benta mo. So kung wala kang benta, wala kang kikitain. So andito ka pa na belong sa self-employed. Ngayon, ang goal mo is makapunta dito sa business owner. Magiging business owner. So gaya ng sabi ko kanina, matatawag ka lang ng business owner kapag nag-leverage ka. Nakabuo ka ng organization. Yun nga, nabanggit ko kanina, mag-sponsor ka ng mga distributor din. Pero gusto ko lang linawin, hindi ito sa pilitan. Choice mo yun kung gusto mong mag-build ng organization, kung gusto mong magkaroon ng leverage. Pero kung ayaw mo naman, gusto mo lang na ikaw lang mag-isa magbenta-benta, okay lang. Pero andito ka lang, sa self-employed ka lang. Hindi ka pa matatawag na business owner. Okay, gets ba? Mamaya pwede kayong magtanong sa akin after nitong training natin. Okay.
So, ayun, kasi nga 'di ba, 'pag may employee ka, gumagamit ka ng effort ng ibang tao, binabayaran mo sila, kung magkano yung rate nila per hour or meron ang kaibahan lang kasi do'n hindi mo, 'pag nag-ano ka, 'pag nag-sponsor ka, hindi mo naman sila empleyado, hindi mo sila pinapasahuran. Hindi mo rin sila kailangang i-check from time to time kasi hindi mo sila empleyado, malaya silang magbenta or gusto rin nila mag-sponsor, malaya sila, hindi mo sila empleyado na kailangan mo silang utusan. So, hindi ka ma-stress, okay? And 'pag ano ka, 'pag may mga admins ka, yung benta-benta lang yung gusto mo, tapos kumuha ka ng mga admins. So, ano yon, medyo proseso yon, mahabang proseso yon. And kailangan mo talaga munang kumita ng malaki bago ka magkaroon ng mga employee or ng mga admins. Okay? So, kung alin dun sa dalawa yung mas madali yung mag-sponsor. Ayan. So, alam nyo na, may idea na kayo. Pero yun nga, bago ka makarating dito ka muna sa self-employed. Ikaw muna mag-isa. Gets ba? So, I hope clear yun sa inyo. So, what if naman, ano naman itong andito sa investor? Sa investor, ito yung mga mayayaman na talaga, malaking pera, may malaking pera. So, nag-i-invest lang sila sa stock market, sa mga company, nag-i-invest lang sila, naglalabas lang sila ng pera. Yung nagtatrabaho para sa kanila is yung pera nila. So, yun yung mga investors. So, meron din silang tinatawag na leverage. Kasi ginagamit nila yung pera nila para mas lumaki pa. Okay? So, hindi tayo kumbaga hindi tayo qualified kasi wala naman tayong malaking pera, 'di ba? Nung nagsimula tayo dito sa Team Genuine. So, kailangan, ito yung mas madali, itong business owner. Kasi di ba 2,500 lang yung enrollment fee? Magkakaroon ka na ng business. So, mas madali to kaysa gusto mong mag-investor. Tapos, pag kumita ka na ng malaki, sobrang laki, pwede ka naman mag-invest. Gaya ng mga ginagawa ng mga leaders natin. Meron na rin silang mga investment. Di ba? Ayan. So, darating ka rin dito kapag nagka-resulta ka ng malaki dito sa business mo, sa business na ginagawa natin. Kaya dapat ituloy-tuloy mo kung ano yung ginagawa mo and magtiwala ka lang sa Team Genuine Academy. Ngayon, yung mga tao na andito sa employee and sa self-employed, 95% of the population, yung mga andito. So, bakit sobrang dami, no? 95% of the population yung nasa employee and sa self-employed. Bakit? Kasi nga, nung mga bata pa tayo, sinabihan tayo ng mga parents natin na mag-aral ka ng mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral, para once makapagtapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya maraming mga Pilipino na nata-trap dito sa employee and self-employed. And dito naman sa business owner and sa investor, 5% of the population lang yung andito. So bakit ang liit lang? Kasi hindi kasi madali mag-business. Meron din namang mga tao na nagtatry mag-business, pero hindi kasi siya madali, mahirap siya. Okay, so mahirap siya mag-business talaga. Kaya yung mga hindi kinaya talagang mag-business, bumabalik lang ulit dito sa employee and self-employed. Kasi hindi nila to kinaya. Pero andito yung malaking pera. Kaya 5% of the population lang yung andito. Ngayon, yung 95% ng wealth sa mundo, andito sa 5% na population. Kasi sila yung mga business owner, investor, andito yung malaking pera. Kaya 95% ng wealth andito sa kanila. And 5% ng wealth napupunta dito sa employee and self-employed. Kasi binabayaran lang sila base sa rate nila per hour. Limited lang yung income nila. Ngayon, ang tanong, alin dito? Kung ikaw ay papipiliin, alin dito yung gusto mo? Dito sa left side, which is ang employee and self-employed? Or gusto mo dito sa right side na business owner or investor? Alin dito yung gusto nyo? Comment nga. Marami bang natutunan, winners? So, ayun, gusto yung mga gusto nilang sa right side. Sino ba naman kasing ayaw, 'di ba?
Pero yun nga, maliit lang yung mga tao na andon kasi mahirap yung pagbi-business. Marami kang mga rejections na kakaharapin, marami kang mga pagsubok, di ba? Na darating sa buhay mo pag nagbi-business ka. Kaya maliit lang talaga yung nakasurvive. So, alin yung gusto nyo doon sa maliit lang na nagbi-business or doon sa employee na sobrang daming mga tao doon na na-trap doon sa ganong klaseng buhay. And by the way, uulitin ko lang, walang mali walang mali sa employee. Kailangan natin yan para makasurvive. Okay, makasurvive. Kasi wala namang tinuro sa atin before, nung mga bata pa tayo or nung nag-aaral pa tayo, kung paano mag-business. Kaya yun lang talaga yung alam natin para kumita, magtrabaho. So ngayon, andito ka na sa Team Genuine, napakaswerte mo. Kasi tuturuan ka, step by step, kung paano magnegosyo. Sa maliit lang na halaga. Imagine 2,500 pesos lang. Pero yung access mo sa Team Genuine, lifetime na. Yung account mo, lifetime na. Yung mga training natin, lifetime na. Samantalang yung bumuo nitong Team Genuine, diba? Itong mga training, ilang years nilang experience yan. Tapos binigay lang sa'yo, free access dahil nag-enroll ka sa Team Genuine. So, for example, si Coach Carl, founder natin, kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 years yung experience niya sa ganitong klaseng industry. So, ibig sabihin, yung mga tinuro niya sa Team Genuine Academy, 7 years niya na experience yun. So, napakaswerte natin dahil tinuro niya sa atin yung 7 years na experience na yun. Tinuro niya lang sa ilang modules, di ba? Na kaya mong tapusin within a day, di ba? Pina-short niya lang kasi yung tinuro niya doon is yung mga effective talaga. Okay? So dapat magtiwala ka lang talaga kung ano yung tinuro ni Coach Carl. Kasi hindi niya yan ituturo kung hindi yan effective. Kumbaga siya muna yung gumawa bago niya ituro para to make sure na talagang effective. Okay? Sa gitna. Walang gitna ata doon. Ayan. So, marami bang natutunan, winners? So, proceed tayo. Ayan. So, meron tayong tinatawag na financial statement of the poor and financial statement of the rich. Bakit yung mahihirap mas lalong naghihirap? Bakit yung mga mayayaman ay mas lalong yumayaman? So ito yung financial statement ng mahirap. No? Single income lang, 'di ba? Umaasa lang sila sa salary nila. Okay? So nung may salary na sila, equivalent lang doon sa expenses nila. So magkano na lang yung natira? Wala na, 'di ba? O kung meron man, ina-spend nila yun sa liability. Liability means mga luho na hindi naman nakapag-generate ng income. So ito yung mga gawain ng mahihirap. Okay? Then wala silang assets. Hindi sila nagbi-business, hindi sila nag-i-invest sa isang business. So dito lang umiikot yung buhay nila. Maasa lang sa salary, yung salary equivalent lang doon sa expenses nila. Tapos meron pa silang mga luho, lifestyle, di ba? So minsan nagkakautang-utang pa. And ako, na-experience ko din yan. So kung I believe na lahat tayo naka-experience sa ganitong klaseng, di ba? Ganitong klaseng buhay. Pero ngayon, alam mo na yung gagawin, di ba? Ngayon, ano naman yung financial statement sa mga mayayaman? Bakit sila mas lalong yumayaman? Okay? So yung income nila sa businesses nila, binili ulit nila yun ng assets. In-invest ulit nila yun sa assets. Tapos nung kumita sila doon sa business na yon, in-invest ulit nila sa sa assets. Hindi nila binili ng mga luho or kung ano-ano man. In-invest lang ulit nila sa business nila para mas lumaki yung income. Yun yung ginagawa ng mga mayayaman. Hindi sila nag-focus sa malaki income. Nag-focus sila para ma-build yung assets. Okay? Kahit na kumikita sila ng maliit pa lang, ang isip nila ay yung kinita nila i-invest ulit nila sa business para mas lumaki yung income. Tapos, huli na yung liability. Saan na sila bibili ng sasakyan or magtayo ng bahay kapag sobra-sobrang na talaga yung kinita nila na hindi sila maaapektuhan kung magtatayo sila ng bahay or bibili sila ng sasakyan. Ganon yung mga mayayaman. Kaya mas lalo silang yumayaman. And yung mga mahihirap, nag-focus lang sila sa income.
Sa big income. Pero hindi sila nag-invest sa isang business or hindi sila gumagawa ng paraan para kung paano sila magkaroon pa ng additional income. Kaya kayong mga andito, congratulations sa inyo kasi talagang talagang naglaan kayo ng pera, naglaan kayo ng enrollment fee dito sa Team Genuine. Okay, so napakaswerte nyo kasi andito kayo sa Team Genuine. So, dito kayo maging successful kung ituloy-tuloy nyo lang. Okay, naniniwala ba kayo doon? So, I believe na naniniwala kayo kasi andito kayo. Okay? So, nakuha nyo na ba itong lessons dito? Tama ba? Marami bang natutunan, winners? Pa-comment naman kung maraming natututunan. Baka tulog na yung iba. Pakigising naman. Gising pa ba? Pa-comment nga ng gising kung gising pa. Marami bang natututunan? Pa-comment naman. Ayun, marami daw silang natututunan. So, hindi pa tayo tapos. Mayroon pang kasunod. Ayan. So, make sure na nag-take notes. Kasi possible na makakalimutan nyo itong mga naituro natin ngayong gabi. So, sayang naman. So, make sure na nakapag-take notes kayo. Okay? So, continue tayo. Ayan. So, meron tayong tinatawag na the rat race cycle. Okay? So, the rat race cycle, ano ba yung rat race cycle? So, ito yung sitwasyon mo sa buhay. If you are an employee or self-employed, ganito yung cycle mo sa buhay. The rat race cycle. Okay? So, nagtrabaho ka, tapos nung nagkaroon ka ng income, binayad mo sa mga bills mo, sa mga expenses mo, tapos meron ka pang luho, 'di ba? Nagsha-shopping ka, napupunta ka ng bar, 'di ba? Nagta-travel ka. So ang nangyari ngayon, wala kang savings. Okay? Wala kang savings. Kasi yung kinita mo sapat lang sa mga expenses mo, tapos may luho ka pa. Ngayon, dahil wala kang savings, nagkaroon ka ngayon ng emergency. Ikaw ay nagkasakit or isa sa mga family mo ay nagkasakit, kailangan ng pera. Ngayon, kailangan mong mangutang dahil wala ka ng savings. Okay? So, kailangan mong mangutang. So, ngayon, kailangan mo ulit na magtrabaho. Para ganun lang ulit. Paulit-ulit lang. Magbabayad ka ng utang. Yung income mo, binayad mo sa bills mo, kasama na yung utang mo. Diba? Unless kung yung pangungutang mo ay para mag-invest sa isang business or pangpuhunan. Yun yung tinatawag na good debt. Kasi kung bad debt yun nga, makonsider natin siya as bad debt kasi nangutang ka para lang sa emergency. Tama? Pero kailangan Kailangan mo siyang gawin kasi wala kang savings. Di ba ang hirap? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, okay ba sa inyo yung ganito lang klaseng buhay? Okay na ba ito sa inyo? Yung paulit-ulit lang yung cycle? Nagtatrabaho, nag-i-income, bayad ng bills, nangutang. So ganito lang. So ngayon, ano yung kailangan mong gawin? Of course, andito ka na sa business. Kailangan mo na lang magtuloy-tuloy para makaalis ka dito sa rat race. Okay? Para makaalis ka dito, kailangan mong magtuloy-tuloy sa business na ginagawa natin. Kailangan mong gawin yung best mo para i-apply kung ano man yung tinuturo sa'yo sa loob ng Team Genuine Academy. And of course, kailangan mo rin i-improve yung sarili mo kasi marami ka pang kailangang ayusin sa sarili mo. Kahit ako, aminado ako na ang dami ko pang kailangang baguhin sa sarili ko. Siguro, pag dumating yung time na bago ko na talaga lahat, that's the time na magiging sobrang successful ko na talaga kapag nabago ko na lahat. Okay? Yung mindset ko, yung habits ko, lahat-lahat. So, nasa process pa lang din ako. Pero kahit papano, malapit na din sa taas. So, ayan. So, basta tuloy-tuloy lang. Yun naman talaga yung importante.
Okay? Okay. Ayan, so winners, marami bang natututunan? Ngayon, balik tayo dito sa cash flow quadrant. Okay, balik tayo dito. So, kung mananatili ka dito, hindi ka nag-leverage, okay? Hindi ka nag-leverage. Dito ka lang, kontento ka na dito. Wala namang problema kung kontento ka na dito. Hindi ka naman pipilitin na gawin to mag-business, 'di ba? Magtuloy-tuloy dito. Hindi ka naman pipilitin. Ikaw yung mag-decide kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Gusto mo ba dito na walang leverage o gusto mo magkaroon ng leverage? Ngayon, kung tinatanggap mo na sa sarili mo na dito ka lang, okay? Kung tinatanggap mo na employee ka na lang habang buhay, self-employed ka na lang habang buhay, i-hire ka ng mga taong andito sa left side. Itong mga business owners, i-hire ka para i-build yung dreams nila. Babayaran ka per hour mo para tuparin yung mga pangarap nila. Sa employee, sino ba yung yumayaman? Ikaw or yung amo mo? Siyempre yung amo mo, siya yung nag-leverage. Tinutulungan mo yung amo mo para yumaman. Binabayaran ka lang sa effort mo, base sa rate mo per hour. So, ngayon, alin dito sa dalawa, no? Paulit-ulit yung tanong. Alin ba talaga dito sa dalawa yung gusto mo? So, of course, I believe, no? Kaya andito kasi gusto nyo to. Tama? Ayan. So, andito na tayo Palapit na tayo dito kasi yung iba sa mga baguhan, gaya ng sabi ko kanina, self-employed ka pa kasi ikaw pa lang isa. Ngayon, kung gusto mo makarating dito, magtuloy-tuloy ka lang. I-apply mo lang lahat. Yun lang naman talaga. Walang magic. It's a process. Kaya yung Team Genuine Academy, yung mga lessons sa Team Genuine Academy, process yan. Kailangan mo yang harapin. Mahirap man kasi hindi mo siya gusto, di ba? Hindi mo siya talagang naninibago ka sa mga lessons. Kailangan mo yang harapin, kailangan mo yang pagdaanan para makarating ka dito. Okay? Marami bang natutunan, winners? Power ba? So, sakto, no? Nag 1 hour na tayo. Pa-comment naman ako kung marami kayong natututunan. So, ngayon, meron tayong dito, kasabihan. Okay? So, according kay Tony Gaskins, if you don't build your dream, someone will hire you to help builders. So, gaya ng nabanggit ko kanina, kung hindi mo i-build yung dreams mo, hindi mo tatrabahuin yung pangarap mo dahil napapagod ka na, nahihirapan ka na, give up ka na lang, kung hindi mo ipagpatuloy yan, ibang tao yung mag-hire sa'yo, babayaran yung oras mo para tulungan sila na maabot yung pangarap nila. So, kung ano yung gusto mo? Ikaw yung mag-hire ng mga tao, di ba? Para magtrabaho sa'yo, para mag-leverage ka? Or ikaw yung i-hire na babayaran ka lang per hour base sa rate mo? So, you have a choice. Ikaw yung magde-decide. Kasi ikaw yung hawak ng lapis ng buhay mo. Ikaw ngayon magde-decide. So, wag mong sasabihin na wala kang choice kasi meron kang choice. Okay ba yan sa'yo, winners? Marami bang natututunan? Pa-comment ako kung marami kayong natututunan. Parang late ata yung mga messages ko dito, hindi ko mabasa. So ngayon, mag-entertain tayo ng mga ilang questions since maaga pa naman. So pwede pa tayong sumagot ng mga katanungan. So ngayon, winners, kung meron kayong mga katanungan base sa topic natin, pwede nyong itanong dito sa chat box. So as much as possible, wag na lang muna yung sa technical or 'di ba? Kasi meron tayong nakalaan para sa Q&A bawat leaders. So meron tayong schedule para sa Q&A. So ngayon, kung may gusto kayong itanong regarding muna sa ating topic. Okay, winners? Marami bang natututunan? Ayun, marami daw. So naglalag ata yung ano ko. Ayan. So ngayon, question, bago tayo matapos.
So, ayun. Ayun, pasensya na kasi nawala tayo saglit. So, hindi ko ma-open yung camera. So, naririnig pa ba? So, winner, saglit lang ha, ng konti. Na-disconnect lang. Ayun, so saglit lang ha. Hindi ko na ma-open yung camera. So, papasok na lang ako sa cellphone. Hello Coach Angeli, paano naman pa-accept na lang naman pumasok ako sa gamit yung cellphone?